Yun, nandito tayo ngayon sa loob ng ating loft kay Bonatics. Sabado ngayon, so maglilinis tayo. So katatapos lang natin silang pinakain itong mga alaga natin. Kaya naman, nandito tayo ngayon para maglinis. So once a week, nililinisan natin itong ating kulungan. So tinatanggal natin yung mga poop nila para hindi nila ito makain. Kasi pag nakain nila yan, lalo na kapag tinitraining natin sila na kasi ang pagkarera ng kalapate may routine yan na may oras ng pagkain nila. Kapag lumiban ka dun sa oras na kinagisnan nila o kinasanayan nila, so may iba yung routine nila. Kaya naman sa ganitong larangan ng pag-aalaga ng mga racing pigeon, kailangan ay consistent at may sistema tayong sinusunod para masana yung mga kalapate sa maayos at organized na sistema. So ganito ang ginagawa natin kay Bonatics. Nililinisan natin. So meron naman poop tray to sa baba itong lock natin. So may tagasalo dyan sa baba ng poop nila. So ganyan yung ginagawa natin kay Bonatics yung Sabado. Sistema natin. So bali nasa taas muna yung mga natin, mga warriors natin. Ayun sila. Ilagay ko muna sila sa taas para hindi sila maistorbo. Kasi maistorbo sila dito. Babrushin pa natin to maya maya kay Bonatics para talagang totaling malinis at walang mga poop na matitira. Maliit lang naman tong loft natin kaya mabilis lang siya linisan. Yan, paikot lang. Yan, ganyan lang. Yan ang ating binubuong sistema dito sa ating loft. Yan. So bali nga pala yung ating BBC mga warriors, kulang na sila ng isa. So meron tayong nung isang araw meron tayong isang ibon na kasama sa mga warriors natin na naka-club ring na BBC, hindi na nakauwi. Bali dito ko lang naman sila pinapalipad sa loft natin sa paligid. Sa kasamang palad hindi na nakauwi. So dalawa yung dalawang young bird natin yung na hindi naka-club ring ang nawawala rin. At yung isa naman ay naka BBC club ring. So syempre siguro kung fancier yun na nakadagit, yun, pakakawalan nyo yun, hindi nyo yun pag-iinteresan. Pero kapag kayo mga kabataan na yung nila, yung motto nila sa pagkakalapate, alaalaga lang, dagit-dagit, tas benta-benta, ganyan, wala. Talagang huhulihin talaga nila yun, pag-iinteresan nila yun. Lalo na naka-club ring, lalo na kilalang club yung yung ring niya, BBC. So dito tayo sa Pampanga, so bali ang tawag nila dito yata BBCM o BBC Junior ng Pampanga chapter. Kasi sa Manila yata yan BBC Manila. So yung bali dalawa na lang yan yung naka BBC natin. Bali isang checkered tsaka isang red bar. Ayan. So yun yung update dito sa ating ibunan mga kay Bonatics. So kumpleto pa rin naman yung nakakosa na ring natin. So bali 4. So yung yung nawawalang naka-club ring natin na ibon, kapatid siya nung checker dito na isa na nakakosa. So bali ganun yung ginawa ko sa magkakapatid, hinati ko sila. So yung isa sa BBC, yung isa sa sa kosa, sa club na kosa.
Yan. So ganun yung ginawa nating pag divide sa kanila. So bali magkapatid, magkaibang club. Para just in case na tumira yung isa o manalo yung isa, di ba? Precious na kung sila lahat ay manalo at sila lahat ay maging finisher. So sa atin bilang bagong puncher, bagong nangangarera, pangarap natin 'yan. So inspirasyon natin bawat mga kasama natin, mga kalapatis natin na nagcha-champion, inspirasyon natin sila. Na balang araw sana tayo din. Tayo. Mag-champion din tayo. So ito first try natin na sumali sa club at dito sa Pampanga. At sana sa darating na next South Derby race tayo, pala rin tayong manalo o makasama sa top 10 o champion o mag-champion, overall champion tayo. So yan yung natin. So tingnan natin sa labas. Ito yung tubig nga pala na gagamitin natin mamaya. Panlilinis natin. Init. Ang init. Ayan sila. Nilagay ko muna sila dyan kay Bonatics. Ayan. So bali pinalipad ko na rin pala kanina yung tatlo na naka-club ring natin. So gumawa ako ng herbal na nila, inumin. Ayan, herbal to. Bali nakapokus yung herbal na to sa kanilang lungs, sa kanilang resistance. So bali pinapalakas natin yung lungs nila kay Bonatics para pagdating nung mag-mature sila ay malalakas yung lungs resistensya nila. Kasi panalo ka pag malakas yung resistensya mo. So nandun na yung nandun na yung linyada. May hawak tayong linyada rito. Nandun na yung sistema na binubuo natin, na napulot natin sa iba't ibang mga puncher na nagcha-champion. So ngayon naman i-improve natin at i-apply natin yung mga yun. So bali ganito yung ginagawa natin after ko magpakain. So tinatanggal natin yung tubig after nilang kumain at uminom. Tinatanggal natin yun, ilalabas natin dito. Yan. So minomolde natin sa isipan o sa kamalayan nitong mga kalapating to, na pag pinakawalan natin sila, lumipad sila at pagbalik nila dito sa loft, dito yung dito sila may madadatnan silang pagkain at inumin dito sa loob. Yan, ganun yung sistema na binubuo natin sa kanila, minomold natin sa kanila para tuloy-tuloy lang, consistent lang yung sistemang yun. At eventually pag tayo ay nag-success dito sa ating pagsali sa karera o sa racing period, meron tayong sistema na may share din sa iba. So yun yung natin, first na priority natin sa ngayon. So binubuwing natin sila ganyan, tapos niloloftline natin sila dito sa paligid habang nagmamature sila. Palayo ng palayo yung ating yung ating pagte-training sa kanila. So start na natin, umpisa na natin silang itotos, ipapalipa rin kung saan direksyon sila kasama sa sa karera. For example, ang itong club na to na sinalihan natin ay nakapokus sa south. So sa south, puro south ang ang toss natin sa kanila para naman makabisado nila yung ruta na liliparan nila. Yan. Pag-aaralan natin sa mapa kung saan banda yung south. Kasi from Porac, Pampanga kami. So hanapin natin dito yung south. Yung direksyon papuntang south. At doon natin sila unti-unting itotos. So yan yung ating magiging yung ating magiging sistema at gagawin natin sa kanila. So yan. Diyan muna sila habang tayo naglilinis. At mamaya uhaw na uhaw yung mga yan, panigurado kasi mainit ngayon dito
Sa ngayong araw ng Sabado dito sa Pampanga, tingnan nyo yung araw, tingnan nyo yung kalangitan, blue na blue. Ayan, ayan sila. So bali yung tatlong natitira na to, yung red bar na to, dalawang red bar yan magkapatid. Bali inimpusan ko ng imbrek at yung yung mga old line ko dito. So ganun yung pag may nakukuha tayong bagong ibon, hindi ko pa rin nilalayo yung linyada na pinanghahawakan natin para naman makita natin kung talagang consistent yung mga ibon na dudulo at eventually manalo sa atin dito sa ating loft. Kasi dun sa yun nga, sa gaya nga ng kwento ko, sabi ko sa inyo noon sa ating mga previous vlog, na yung mga ibon na na-acquired natin ay galing sa ating kaibigan nagcha-champion sa sa PSU tsaka sa ibang mga club dun sa Manila. So kaya naman mapalad tayo, swerte tayo at tayo sa kanya, nakabili tayo. At yung iba binigyan niya tayo ng gift bird. Maswerte tayo. At ngayon masusubukan naman natin yung mga linyadang yan na nakuha natin. At meron din tayong mga na-acquired dito na mga magagandang mga linyada din, like yung imbrek, yung tinatawag nilang masili, yung gelema lines at yung bunbanderen, yung mga yan bali in-infuse natin dito sa ating mga alaga para lalong tumibay yung nila, yung homing instinct nila at yung bilis. So yun yung yun yung formula. Bali dumudulo yung ibon, tapos i-infusean o i-cross mo siya dun sa mga ibon na dumudulo at mabibilis umuwi. So yun yung natin dine-develop natin dito sa ating loft, sa ating Ren Ibonatics loft. So hopefully makilala rin tayo sa larangan ng pagkakalapate. Kasi nauna tayo sa pag-aalaga ng mga ibon, mga African lovebirds, pagbi-breed. Ngayon naman mag-aano naman tayo, mag-ship muna tayo sa other hobby like ito, racing pigeon. So sa racing pigeon, hindi porket tinawag na racing pigeon ay nagsusugal tayo. Hindi, bali sports ito kay Bonatics ng sinalihan natin. So sa anumang sports, alam naman natin na merong mga naggagambling talaga diyan. Pero tayo, doon lang tayo dun sa sa legal, na hindi tayo dun sa illegal. So hindi tayo, for example, saan ba pumapasok yung sugal sa larangan ng sports, iba't ibang sports. Pag pinagpustahan na yung isang bagay o yung pag-uwi ng kalapate. So hindi tayo sasali sa mga bet o mga yan, mga pustahan na yan. Hindi tayo sasali dyan. Doon lang tayo sa sa legal na pauwian lang talaga, yung overall champion, yung ganun lang. Yung nagbayad ka dun sa entry ng ibon, tapos after nung entry, so yung pinaka pot money, pagka isa ka sa mga pinalad na maging overall dun sa karera, na consistent yung uwi ng ibon mo kahit na mahirap yung panahon na pag-uwi nila. So kapag ka ganun, na pumasok tayo sa, halimbawa dumulo yung mga ibon natin at natapos sa karera, natapos yung mga laps, isa tayo sa papalaring mananalo. Yun, ganun ang natin, ang goal natin, tayo ay dun lang sa tama, hindi dun sa sugal. Kasi yung iba pinagpupustahan talaga nila yun sinong maunang makauwi, yun yung panalo dun sa pustahan. So tayo, hindi tayo sasali sa ganun, kasi hindi tayo nagpo-promote ng sugal. Dun lang tayo sa sports na pabilisang makauwi itong ating mga alaga. Yan, medyo nagkagulo sila kasi maliit lang tong ating itong ating cage. Bali 15 by 24 lang to itong cage. So bali kinonvert ko na lang yung mga ko dati, yung mga pang African lovebirds ko na cage.
So tinanggal ko na lang yung lalagyan ng mga box para magmukha siyang ano, double cage. Pero ano to, isang buong cage. Ayan. Kakagulo sila. Ayan, konting tiis lang mga ano, warriors natin, mga ka-warriors. Mga warriors, konting tiis lang. Lilinis lang tayo dito sandali. Ayan, handa na yung tubig. Babrushin na natin to. At sasabunin natin para mawala. Lilinisan din natin itong mga purchase na to. Ayan. Ang kaganda naman kay Bonatics, kaya naman lilinisan natin yan. Yun nga, para makaiwas tayo sa sakit na maaari nilang ano, kasi minsan pag sa sobrang gutom nila kasi may oras yung pagkain nila, minsan pinaglalaroan nila itong mga ano po nila eh. Minsan di may iwasan, makakain nila yan. So yun ang magiging sanhi ng kanilang pagkakasakit. Ayan. Kaya naman nililinis natin yan once a week. Nililinis talaga natin yan para hindi tayo problema sa pagdating ng ano, magkasakit sila. So yung mga sakit na maaaring makuha dito sa ganito ay salmonella, ganyan, coccidiosis, yung sa sakit sa pagtatai, sakit sa bituka. Ayan, lalo yung salmonella, pakahirap yan. So ano, paano kay Bonatics? So hanggang dito na muna yung ating ano, yung ating vlog, yung ating update dito sa ating loft. So maglilinis muna tayo. So abang-abang sa ating susunod na ano, na vlog. So ingat po kayo diyan. Salamat po at God bless.